Magandang umaga mga kabay. So meron po akong approved repair dito. Job number nito mga kabay ay number nito 39959. So ang model pala nito mga kabay dito 5144. Ayan, ito po yung rotary hammer na 3 mode ng DeWalt 900 watts. So ang papalitan natin dito mga kabay, ito yung kanyang spindle. So ito po yung bagong spindle niya. Ayan. Tapos yung 4 na bulitas. Ayan. At syempre yung kanyang o-ring at brass holder. Yung brass holder niya mga kabay, meron na po siyang kasamang carbon brass kapag binili nyo. Dito lang po yan mabibili sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So yan po yung kakabit natin dito mga kabay. So tara, samahan nyo po ako. So yan mga kabay, naluwagan ko na yung 4 na screw. Ayan. So ang tatanggalin na lang natin dito yung yung kanyang pinakalock. Ayan. Hugutin lang natin ito mga kabay. Pagtanggal niyan mga kabay, sisikwatin nyo lang yan ng flat screw. Yan, tapos lilipat natin doon. Yan. So tanggal na mga kabay. May naiwan isang bulitas, isa na lang. Pero hindi natin ito ikakabit dahil meron na tayong bago na 4 na piraso. Tapos pagtanggal naman ito mga kabay, yan, ikot nyo lang. Tapos gamit kayo ng plies, long nose, ganyan lang. Yan, pihit mo lang siya pakaliwa. Tapos ugain nyo lang. Ayan, kalas na. Ganun lang po ang pagkalas ng selector hammer ng DeWalt. Ayan. So pag nakalas nyo yan mga kabay, pwede nyo na itong tanggalin. Ayan. So ang bubunutin lang natin dito yung kanyang front housing at spindle. Ayan. Sikwatin nyo lang. Ayan. Dahil ang papalitan lang naman natin dito, itong spindle nya. Ito. Ayan. Siyempre, kailangan nating ilipat ito. Lipat natin tong ano niya, yung gear tsaka spring. So ito mga kabay, medyo may katigasan ito. So kailangan natin ng pang clamp niyan. Ano ba yung pang clamp ko? Hanapin ko lang. So kailangan nyo pong may ganito kayo bago nyo makalas tong spring tsaka yung gear para ilipat natin. Puller ang tawag nito mga kabay. Hindi ko alam sa iba. Marami naman pong nabibili nito. Yan. Lalayo lang natin konti. Masyadong dikit. Yan. Dapat 13. Tapos ikutin nyo lang. Yan. So pag naangat na yun mga kabay, pwede nyo nang sungkitin yung kanyang lock. Gamit lang kayo ng flat na maliit. Pag di kaya, kailangan natin ng ayun, malambot lang mga kabay. Malambot lang yung kanyang lock spring. Yan. So kalas na siya mga kabayo.
Yan po yung lock niya. Tapos, lugan mo lang siya ulit. Yan. So, ayos na. Lipat lang natin ito. Yan. Meron pala tong parang kanal mga kabay. Ayan, makikita nyo yan. Yan po yung ilalagay nyo dito sa bandang merong tapyas. Ayan. So ikot-ikot mo lang siya. Pag pumasok yan, ayun, yun na. Ayos na yan. Tapos clamp natin siya ulit. O ito muna, pasok muna natin to. Yung kanyang circlip. Ayan, baka kayang itulak to. Hindi kaya. Kailangan talagang puller ulit. Puller ulit. So sa mga gusto magpa-repair mga kabay, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So yan na mga kabay, na-press na natin. So tulak lang natin tong kanyang ring pabalik. So ingat lang mga kabay. Medyo may katigasan lang to dahil ganun po talaga yan. Ayan, ayos na mga kabay. So luluwagan lang natin ulit. Yun. So napalitan na natin yung kanyang spindle. Ayan. So tabi lang natin yan dito. Ang sunod mga kabay, dito. So ano ba yun? Yung kanyang piston, kakabitan lang natin ng o-ring. Ayan. So mali yung piston niya, mali yung o-ring niya mga kabay. Maliit yung binigay sa akin. So baba lang ako doon. Ayan po. Maliit yung naibigay. So ayan mga kabay. Ito na yung o-ring niya. Kabit na natin. Ayan. Tapos kuha lang tayong konting grasa. Para dito. Ayan. Ayos na yan. May grasa naman po yung bagong spindle niya. Ayan, sa loob. So hindi ko na kailangan na damihan. So lagay na natin to spindle. Ayan. Ganun lang po siya. Tapos balik natin ito, yung kanyang talang. Susuksok ko muna siya mga kabay para hindi natin maitulak pag kabit. Kailangan muna nakakabit dito. Yan. So i-screw na rin natin mga kabay. Higpitan ko lang mga kabay. So ayan na mga kabay. Nahigpitan ko na yung 4 na screw. Balik natin yung kanyang lock. Ayan. Medyo matigas lang talaga ito mga kabay. Dahil hindi naman po siya pwede pag malambot dahil hindi siya maglalak. So ayan. Lagyan natin yung bulitas. Isa-isa. Ayan. Didiin nyo lang. 4 na piraso yan mga kabayan. So ayan, ayos na. May kabit na natin. So testing natin kung maglalak siya.
Tingnan natin. Yun. Tumunog mga kabay. So, ibig sabihin, naglalak siya. Pag kinalas yung mga kabay, pakaliwa lang. Yan. Tapos hugot. Yan. So, ayos na tayo dyan mga kabay. Balik lang natin yung selector niya. Tapos, kabit na natin yung brush holder. Pagkabit ng selector mga kabay, ayan, makikita nyo, yung spring na yan, kailangan nasa gitna. So, itutulak nyo lang ng flat yan. Ayan. Kapag medyo matigas, ikutin nyo lang to, yung spindle, para pumasok. Yan. Bumalik. Yan. Kailangan nakaganon yung spring niya nasa gitna. Yan. Tapos balik natin. Kung paano mo kinalas kanina mga kabay, ganon din yung forma. Ayan. Yan. Pag diniin mo, pakanan ang pihit. Pag di kaya, gumamit kayo ng plies or long nose. So yan. Ayos na yan. Sisilik na siya ng 3. Ayan. So ang last natin ikakabit mga kabay yung kanyang brush holder. Ito po. Bubuksan ko lang to mga kabay. So yan mga kabay. Nakalas na natin. Yung screw naluwagan na. So angat lang natin tong cover. Ayan. Bunutin nyo lang yung 2 wire. At syempre ito. Tapos itong lock, yung kulay itim na lock mga kabay ito. Kasi hindi nyo mabunot yung brush holder pag hindi nyo ito tinanggal. Pero kailangan mo rin siyang ibalik. Tapos meron niyang screw dito mga kabay, 2. Ito. Kailangan yung luwagan yan. So ulitin ko mga kabay, sa mga gusto magpa-repair, punta lang kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Hanapin nyo lang po yung DeWalt na signboard. So pre-estimate tayo mga kabay sa DeWalt Black & Decker Stanley. Pero pag ibang brand mga kabay, meron pong bayad, hindi po siya libre. So yan mga kabay, nahugot na natin yung screw. Angat lang natin yung spring ng carbon niya para hindi sasabit pag binunot natin. So yan na mga kabay. Pwede nating iangat. Yan. So paglagay niyan mga kabay, ganyan lang. Tapos diin mo lang. Pero bago mo siya higpitan, check nyo muna kung tama yung pagkalagay. Katulad niyan, silik natin. O, ibig sabihin mga kabay, baliktad. Kasi ito hindi siya sumaga dito. Pansinin nyo mga kabay, mayroon siyang awang. Dapat nakasagad yan. Yan. Kahit ibaliktad mo siya, reverse, ganun din rin nakasagad. Ibig sabihin baliktad. Iikutin mo lang yan mga kabay. Yan. Ganito lang yan. Sikwatin nyo ulit. Ayan. Basta pag hindi siya mapihit ng maayos, ikutin nyo lang. Para pumasok siya. Yan. Ayan o. Diba sagad na siya. Kanina may awang eh. Kanina hanggang dyan lang siya. Hanggang dyan lang. Meron pa siyang awang. Ito ngayon. Ayan. Sagad na sagad na. Ibig sabihin tama na po yan. Tanggalin natin yung lock. Lock ng carbon yun mga kabay. Para hindi siya sasabit. So ikpitan lang natin yung screw. So yan na mga kabay, tapos na. So balik lang natin yung tinanggal natin kanina. Yung lock. Pinaka-pin. Yan. Tapos yung rubber. Tapos syempre balik natin sa kanyang wire.
So di siya pwedeng magkabaliktad dahil maiksi po yung isa. Hindi siya aabot pag binaliktad mo. So yung pula, yan po yung sa ilalim. Yung blue sa taas. So ganun yung forma niyan. So dito yung pula. Yun yung sa ilalim. Tapos ayos nyo lang yung wire. Dito naman sa ibabaw yung blue. Yan. So bago natin isara mga kabay, papaandarin natin. Ayan, saksak natin. So ayos na mga kabay, balik natin yung takip. Tapos higpitan natin. So ayan mga kabay, nahigpitan ko na yung screw. So paandar natin ulit. So yan lang mga kabay, ang pinalitan po natin dito sa D25144, spindle, brush holder, at syempre yung kanyang o-ring at yung 4 na bulitas. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunod at palike and share na rin po. At syempre po, baka pwede makahingi sa inyo na isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat, bye bye.